Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po'y magbulay-bulay sa salita ng Diyos. At sabi po ng Jeremiah 38:1-6, Then Shephatiah the son of Matan and Gedaliah the son of Pashur and Jukal the son of Shelemiah and Pashur the son of Malchiah heard the words that Jeremiah had spoken unto all the people, saying, Thus saith the Lord, He that remaineth in this city shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence. But he that goeth forth to the Chaldeans shall live, for he shall have his life for a prey, and shall live. Thus saith the Lord, the city shall surely be given into the hand of the king of Babylon's army, which shall take it. Therefore the princess said unto the king, We beseech thee, let this man be put to death, for thus he weakeneth the hands of the men of war that remain in this city, and the hands of all the people, in speaking such words unto them. For this man seeketh not the welfare of these people, but their hurt. Then Zedekiah the king said, Behold, he is in your hand, for the king is not he that can do anything against you. Then took they Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah the son of Hamelech, that was in the court of the prison. And they let down Jeremiah with cords, and in the dungeon there was no water, but mire. So Jeremiah sank in the mire. So pag-uusapan po natin, bulay-bulay po natin ngayon, yung the reliability of the Word of God. At when we say reliability, it is dependable, it is perfect, it is accurate, at walang labis, walang kulang. At na kung saan ay tayo din naman po ng mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ay tayo mga nagtuturo, tayo mga nangangaral, ay meron talagang ang salita ng Panginoon. Ito po yung ating ministry of the word, na kung saan ay mahalaga po na mailagay natin sa ating puso't kaisipan na ang salitang tangan po natin at ipinapangaral po natin, itunuturo natin, it is reliable. At it is perfect, accurate, dependable. Yun ang ibig sabihin. Now, so katulad dito po mga kapatid, ito'y panahon na si Jeremiah ay kumbaga sasakupin na ng Babylon ang Judah during that time, ang Jerusalem ng panahon na yan. Ngayon sinasabi ni Jeremiah na huwag kayong lumaban, huwag kayong tumakas, huwag kayong pumunta ng Egypt, bagkus sumama kayo doon sa Babylon. At ngayon, kaya lang of course dahil sa yung salitang ito na binanggit, yung prophecy na ito na binanggit ni Prophet Jeremiah ay kumbaga ay naging negative ang dating po ng mga tao doon, maging ng mga sundalo, ng mga officers, ng mga princess doon, sapagkat pinangihinaan daw ni Jeremiah ang mga sundalo at pati po ang mga tao, sinisira ang loob. Pero alam mo naman po natin, si Prophet Jeremiah ay nagtuturo lamang ng salita ng Panginoon. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, yun ang kanyang sinasabi, ipinapangaral, ipinoproclaim. Now, dahil po siya ay naging matapat sa salita ng Panginoon, sa pagpoproklama ng salita ng Panginoon, nagkaroon ng threat sa kanyang buhay, nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng imprisonment doon siya doon sa balon na malalim na puno ng putik. So, yan po mga kapatid, yun ang kumbaga, yun ang price doon sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, ay makita natin noong nangyari naman at sinalaki na po ng Babylon ang Jerusalem, ang Judah, makita natin literally na fulfill ang salita ng Panginoon. At dahil po doon mga kapatid, talagang yung mga tao na lumaban, yung mga taong tumakas, kumbaga makita natin na sila po'y nahuli at pinatay. Pero yung pong mga nagtiwala at hindi lumaban, naging captive, dinala sa Babylon. At na kung saan mga kapatid, literally, natutupad at nangyayari ang salita ng Panginoon. Alam nyo po, tayo bilang mga mananampalataya, ay makita natin ang salita ng Panginoon na ito po'y totoo, na ito po'y makapangyarihan, at ito po ay ang kailangan lang po, yung ministry of the word na ito ay magtapat lang po tayo sa Panginoon. Manatili lamang po tayo sa katapatan natin sa Panginoon. Bakit to? There is a blessing sa ating faithfulness. Merong katapatan, merong pagpapala doon po sa katapatan natin sa Panginoon. At dahil nga po si Jeremiah naging matapat,
isa po siya, iniahon siya doon at siya po ay pinakain at siya po ay sa buong buhay niya, mga kapatid, ay inutusan ng Babylon ni Nebuchadnezzar na ingatan at pakainin si Prophet Jeremiah. And mga kapatid, tayo rin naman ay ganoon, mga kapatid. Nabuhay tayo sa pangangaral, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So let's keep on, mga brethren, the Lord. Nais kong i-remind po kayo ang sabi ng salita ng Panginoon in Jeremiah 23:28, the prophet that hath a dream, let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang kailangan po sa atin lamang, magpatuloy lang at trust the word of God. At wag nating, wag tayong magduda kung ano yung salita ng Panginoon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Magtiwala lamang po tayo. At makikita po natin, there is a blessing sa ating pagsunod at katapatan sa ating paglilingkod. Nagtuturo tayo ng salita ng Diyos sa school, sa community, sa barangay. Let's keep on lamang po sapagkat mayroong pagpapalang nakalaan ang Panginoon sa kanyang mga anak, lingkod na nangangaral ng salita ng Diyos na may katapatan. Kaya mga kapatid, let's keep on lamang po. Huwag tayong susuko. At may persecution man, may problema man, let's keep on faithful, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Let us pray. Lord, thank you. Salamat po sa pagpapala ng iyong salita. Thank you po at pangunahan mo po kami. Manatili lamang po kami, Panginoon, na matapat sa iyo, Panginoon, at sa iyong salita. At huwag kami magduda, Panginoon, sa kung ano yung ipinangako mo at inihayag mo sa amin. Tulungan mo kami sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan, buhay at totoo. Maraming salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nabubuhay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Thank you po sa pagpapala. Ang IBC Naga, pagpalain mo nga po, pamumunan ni Pastor Let Nava, at maging Panginoon, I pray ang kasapatan mo po yung provision sa kanilang building construction, Panginoon. Kayo po magpalang patuloy at kumilos sa aming lahat. Lord, thank you for all the blessings na meron po kami sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.